recording and then start sharing. Yung record, okay na? Okay, sige. Okay, so welcome sa ating fellowship na ito, sa araw na ito. Sa The Message Tabernacle. At isang biyaya na muli ay ang Diyos ay laan sa atin araw na ito. At kung nasaan man tayo mga lugar o ano man ang mga ginagawa natin ay isang biyaya na kakasama tayo kahit sa ilang sandali lang o ilang oras lang na tayo ay makikinig ng mensahe. At I believe ang mensahe na ito ay inilaan din ng Diyos upang mas lubos nating maunawaan ang mensahe sa huling kapanahunan. Amen. At ito yung ating message ngayon sa araw na ito, no? At ang title ay To Combat. Amen? Of course, kunin muna natin yung exact meaning ng word na to combat. Okay, sa dictionary.com, what does it mean when you combat something? To fight or contend against, oppose vigorously. Okay, so yan yung definition and meaning ng word na to combat. At yan yung ginamit kong title dito sa message na to. Amen? So ay combat ng four living creatures at ng tinatawag na Antichrist na kung saan ay meron siyang 4 horsepower. Okay? Pero bago tayo dumako sa tinatawag na spiritual combat, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang current events sa araw na ito, yung mga hindi updated, no, sa mga nangyayari lalo na sa Middle East, sa Israel o sa ibang bansa dahil sa busy tayo sa mga hanap buhay o sa mga ginagawa natin sa ating bumuhay sa araw-araw. Problema na kinaharap, kung may sakit man, a personal problem, ay siguro ay mabuti na update din tayo sa oras na ito. Panandalian lang para malaman natin ang kaganapan sa araw natin, yung mga modern events. Amen? Kung pupunta kayo sa Facebook, no, at lahat naman tayo ay nagpe-Facebook, ay try nyo na pumunta sa ETH, yung End Time Headlines. Mag-subscribe kayo doon para for update kung ano yung mga nangyayari dito sa huling panahon. Okay, at ito yung mga update ngayon. Ang sabi diyan sa na yan ay yung Iran has launched an attack against Israel. So nabalitaan niyo ba yan? Nabalitaan niyo? Si busy lalo si Brother Junel, no? Busy sa kanyang work. Okay? So yan yung mga updates ngayon sa End Time Headlines. Kapag pumunta kayo diyan sa yung mga cellphones, no? I-subscribe nyo lang yan para magkaroon ng mga update. Ang Iran has launched an attack against Israel. Second wave of drone attacks underway from Iran against Israel. Israel is being attacked on multiple fronts. Early reports indicated Iraq and Yemen involved.
Yun yung kanilang hinala. Okay, na pati yung Yemen at ang Iraq ay involved dun sa attack na ginawa ng Aram. Huge explosions being reported in Tera, Iran. Okay, so gumante. Okay. Third wave of drone attack have been launched against Israel. Isang oras pa lang nakakalipas. Okay, nagkaroon ng third wave ng drone attack ng Iran sa Israel. All of this precedes the recent solar eclipse over. Okay, so ito naman ay nakaraan nangyari na nagkaroon ng tinatawag na solar eclipse. At yan ay nasaksihan sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi natin ito masyadong nakita, no? Pero sa Amerika ay talagang nakita ng Amerika. Kaya nga, mga nagtatanong ano ba yung significance niyan, sa akin ay sabi ko, merong magaganap, no, na signs in heaven at merong pangyayaring magaganap dito sa earth. Maaari, yan na yung kaganapan. Itong nagkaroon ng tinatawag na attack sa Israel ng Iran. Okay? Yung eclipse na nangyari karang araw. 48 minutes ang airspace close, sinarado ngayon airspace through Mid-East. Kaya walang pwedeng mga commercial plane o private plane na pwedeng dyan sa airspace dyan sa Mid-East. At alam natin, ang Russia ay allied nila ang tinatawag na bansang Iran. So, ang Russia ay anumang mangyari ay didepensahan nila yan. Ganon din naman ang Amerika, dahil allied nila at under ng NATO, ay tutulungan at didepensahan nila once na inattack ang isa sa mga member ng NATO. Kaya kapag ang isa sa member ng NATO, kapag inatake mo, ay inatake mo ang buong organisasyon. Okay? Sa Kuwait to update naman ay Israel will respond forcefully to the Iranian attack. Yun ang nangyari, kaya nagkaroon ng huge attack doon sa Iran. Sa the Jerusalem Post ay sabi ito, breaking, Iran launches hundreds of drones toward Israel. Sa Israel News Update naman, kita nyo na nagkaroon ng tinatawag na emergency meeting yung highest authority ng US military, yung NATO chief, at yung Mossad. Diba ang Mossad kasi siya yung pinaka-highest intelligence agency ng Israel. So if Iran attacks Israel at this moment, the result will be destructive attack like a destructive atomic bomb. Israel has clearly informed the United States. So nagkaroon na ng meeting yung mga NATO members during this time. Another update, Lebanon has launched an attack across southern Israel. So pati yung Lebanon na, diba, ay sumali na. In just 10 minutes, more than 50 rockets have been fired into the main part of Israel. So makita natin ilang bansa na yan ang pinagtutulungan ngayon ng Israel. Lebanon, Iran, Lebanon, ano pa isa? Yemen. Okay? So meron na talagang labanan, meron ng war zone, meron ng combat na nangyayari. Military combat. So yan yung update sa mga oras na ito, sa araw na ito, na nangyayari sa bansang Israel, sa Middle East. So balik tayo mga kapatid sa ating topic. Okay, yan naman. Meron pa pala. Ayan na. Diba, naghahanda na yung US at ang Mossad. Yung Israel forces. So, dito naman sa report ng Rappler ay Iran launches retaliatory attack on Israel with hundreds of drones missiles. So, pati dito ay alam na rin ng mga Pilipino kung ano nangyayari dito sa tawag Israel. Okay? Kaya mahalaga din na
maging update din tayo, no? Para maging aware tayo kung anong panahon na meron tayo. Okay? So, balik tayo mga kapatid sa ating mensahe dito sa tinatawag na combat ng the four living creatures. At mababasa natin yan sa Revelation chapter 4. Mamamaya, babasahin natin yan. To combat against the four horses. Okay? Yan ay Revelation chapter 6. So, merong combat. Okay? Merong labanan, merong digmaan. But yan, mga kapatid, ay spiritual na digmaan. Yan ay spiritual combat. So, kung merong tinatawag na physical combat, meron ding spiritual combat. Merong political combat, meron ding religious combat. Okay? Kaya ang mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon ay napapanahon din, no, na pag-aralan din natin ang spiritual combat o spiritual warfare. So, yan, yung four living creature, basahin natin sa Bible sa Revelation chapter 4 verse 7. Sa isahin natin, the first beast was like a lion, and the second beast like a cow, and the third beast had a face as a man. And the fourth beast was like flying eagle. So yan yung four living creatures. Mababasa natin sa Revelation chapter 4 verse 7. Alam natin yan ay four beasts. And beast means power. Okay? Then, meron ding four horses sa Book of Revelation o Apocalypse na mababasa natin. Yan naman ay sa Revelation chapter 6 verse 1 to 8. Ating basahin. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder. One of the four beasts saying, yung four beasts, isa doon, yan, isa dyan. Okay, yan yung four beasts. Sabi niya, one of the four beasts saying, come and see. Halika dyan, tingnan mo. Okay? Then nakita ni John, and John saw, sabi niya, and I saw, and behold, nakita ni John ay a white horse. Yan. And he that sat on him, merong paupo. Okay? Sa picture, wala. Tama, kasi hindi ko nilagyan eh. Okay? So, bakit hindi man natin kailangan lagyan? Okay? Mamaya, malalaman natin bakit na hindi natin nilagyan. Pero, in symbolical form, tama, sa symbolical form, kung lalagyan mo ng picture yan, may naka-seating dyan. Okay? And he that sat on him had a bow. Yung nakaupo na yon, meron siyang bow. Walang sinabing bow and arrow. Kundi sinabi bow lang. Okay? At a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So conqueror, yung person na nakaupo doon sa white horse. Okay? At white horse means also power. Kaya ang tawag dito ay horsepower. Okay? Then sa verse 3 naman, and when he had opened the second seal, lahat yan mga kapatid ay, ang tawag dyan ay mystery under the seals. Okay? Sa ilalim ng selyo. Kasi ang nasa sa top, ayun, selyo. Kung i-imagine nyo yung isang scroll, no? Ang sa taas doon, ang nakaano doon ay selyo. So, kailangan alisin mo yung selyo upang ma-unscroll mo at malaman mo yung nilalaman. Kaya nga,
Then the first seal, when the Lamb opened the first seal, ay nakita ni John merong white horse. So under the mystery of the first seal, ay ano? White horse. At ang white horse na nakita niya ay symbol form. So ang mystery under the first seal ay symbol form. Hindi thunder kasi sabi ng mystery of thunder. Hindi thunder. Sabi dito, as it were the noise of a thunder, one of the four beasts saying, come and see. So ang mystery hindi yung thunder, ang mystery yung symbol form. Okay? So, ang tawag diyan, diba, ng mystery under the first seal. Okay? Ito yung basahin pa? Wag na. So, mystery under the second seal naman, ay ano? Red horse rider. And power has given to him that sat thereon. So, ang horse ay power. At yung tinatawag na nakaupo doon, ay ano? Power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. So, binigyan siya ng great sword. And when he had opened the third seal, under the mystery of the third seal, ano nakita niya dyan? Another symbol forms, another horse. Behold, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balance in his hand. So, meron nakaupo doon sa horsepower na yan, which is color black. Nakaupo ay meron siyang pair of balances sa kanyang kamay. So, yan lahat ay symbol form. Yan ang mystery under the third seal. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. 7, and when he opened the fourth seal, so yung mystery under the fourth seal, ang nagbukas, o ang nag-alis, o ang nag-broke, o nag-break ng selyo ay walang iba ang Lamb. So nung binrake niya, when he had opened the fourth seal, when he had break the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast. So narinig niya yung tinig ng fourth beast. Ano yung fourth beast? Doon sa four living creature, yung eagle. Okay? Sabi sa kanya ng eagle, come and see. Halika, tingnan mo. So ang nag-i-expose kay John, o ang nag-guide kay John, o nagre-reveal kay John, kung ano naman yung fourth horse doon sa apat. Okay? Nag-reveal sa kanya, o nagsasaysay sa kanya, ay ang eagle. Okay? And tiningnan ni John, and I look, and behold, ang nakita ni John ay pale horse. And his name that sat on him was Death. So meron din nakaupo na ang pangalan niya ay Death. At ang hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill the sword, and with hunger, and death, and with the beast of the earth. So mas matindi na to, itong pang-apat na nakita ni John. Okay? Yan yung pale horse. So in symbol form, makita natin ay apat na kabayo. Tama? Now, bakit combat yung ginamit ko? No? Kasi yan din yung eksaktong ginamit na term ni Buddy Barnum. Okay, sabi niya sa fifth seal, notice as the Antichrist went, apat, on his beast of ministry there, Diyos din naman, God sent forth beasts to combat it.
kung ang Antichrist ay nag-send forth yung tinatawag na 4 horse power, ang Diyos din naman ay nag-send forth ng 4 beasts to combat sa apat na forces na yon. Then every time the beast rode on his horses, every time na yung beast, yung Antichrist, ay sumasakay doon sa kanyang kabayo, sino yung sumasakay? Antichrist. Ilan ang Antichrist? Isa lang. So, yung mga nakasakay doon sa apat na kabayo na yon ay it is one and the same, which is the Antichrist. Meaning to say, walang 4 horsemen. Walang 4 riders sitting in 4 horses in different colors. Pero sa tinatawag na simple form, gano'n yung unawa. Tama? The Antichrist rode in his force on his beast to announce his ministry. God sent his beast also, and he was on that. To announce is to combat it. Okay? And that's why I use the title, to combat. Okay? Nakuha niyo na? Now, let's look at God's powers of this beast to combat them. Yan daw yung God's powers, yung apat na living creature, yung four beasts. Sila yung God's powers. So yung beast represent powers. Yung horses din represent power. So anong labas niyan? Power versus power. Beast versus beast. Kabayo, beast din yan eh. Amen? So merong combat between God's powers and the powers of the enemy or the Antichrist. Now, the next thing went out to combat that was the beast with the face of a man. Smart, educated, shrewd, fine, anointed with the spirit of that day. Now he went to combat him with the cunningness of God's wisdom with him. At sila daw ay sila Martin Luther, John Wesley, and so forth, na tinawag na Age of Reformation. Zwingli, who all, Knox, Calvin, and who all went out. It was a cunningness. And now you watch, exactly from the Dark Age, from the Reformation, this away, watch, it was the shrewdness of man. So therefore, the reformers, when the beast went forth in the form of a man, yung faces as a man, to combat that. Okay? Don't forget this, class. Huwag niyong kalimutan ito. Don't forget it. Brother Branham knocks on the pulpit 4 times. Remember it all the days of your life. Yan. Huwag niyong kakalimutan itong mensahe ito. Huwag niyong kakalimutan ito. Lalo sa araw na ito na merong tinatawag na military combat. Tama? Merong warfare na nagaganap doon sa Middle East. Okay? Maging sa airspace, may digmaan doon. Okay? Maging sa land, merong digmaan. Maging sa sa karagatan, may digmaan doon. Okay? Kaya, how much more itong mensahe na to sa araw na ito, huwag natin kakalimutan. Aaring busy tayo sa ating mga ginagawa sa trabaho. Tama? Meron tayong mga pangarap na inaabot. May mga plano tayo na gusto nating maabot. May mga ginagawa tayo about our family. May mga future tayo na iniisip. Okay? Kaya tayo ay yung bawat araw natin sa pagtatrabaho ay napupunta lang sa pagtatrabaho. Pero wag din natin kalimutan ang mensaheng ito, lalo sa araw na ito, sa mensaheng ito. Sabi niya, remember it all the days of your life. These beasts are correct. Yung apat na 4 living creature. It's thus saith the Lord. So napakahalaga pala nitong pag-aaral natin sa umagang ito. At pasalamatan natin ang Panginoon. Amen. Dahil binigyan niya tayo ng mensahe
At ang mensaheng ito ay I believe hindi naman to may accident lang, no? Ah, I believe ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon upang balikan muli natin itong for living creature na to, itong four beasts. Kasi nga ito pala ay thus saith the Lord. Kaya napakahalaga na balikan natin. Kaya naman, pinahintulutan ng Panginoon na ito ay magkaroon ng katanungan ng ating kapatid, no? Si Brother Felix, na itanong niya to, na itanong niya sa ating GC, maging sa GC sa Aralan. At sabi ko ay silipin muli natin, balikan natin uli itong four beasts at yung four horses. Okay? At mahalaga na ito ay mahimay, magkaroon ng balance na silip. Kasi kapag sinilip mo lang sa isang silip, maaaring meron ka nakitang tama. Pero not the whole. Okay? So kailangan mo itong pag-aralang mabuti. Amen? At kaya naman ay almost ilang gabi na rin ako napupuyat, no? Bukod sa nag-aaralan tayo sa GC natin, sinishare ko ay ilang gabi na rin. Kagabi ay alas 12 na yata ako natapos dahil tinatapos ko pa rin itong PowerPoint. Hindi rin natapos, no? Kaya madaling araw, gumising uli ako ng alas 4. Then, inaayos ko uli siya hanggang sa dating ng alas 7, no? Alas 7:30, doon ko pa lang natapos yung lahat ng mga quotes na ilalagay ko, maging yung mga graphics. Okay? At hindi man tayo graphics artist, computer graphics artist, at binayaan naman tayo ng Panginoon na marunong gumawa ng PowerPoint presentation. Okay? Kasi kung wala ka rin itong knowledge sa paggawa ng PowerPoint, hindi mo rin magagawa itong ganitong presentation. So binigyan din tayo ng knowledge ng Diyos upang mas malinaw, amen, nating madaling ma-catch up kapag mayroong PowerPoint presentation. And tayo naman, hindi tayo madamot, ano? Kung merong may gusto nito ay bigay natin, no? Share natin sa kanila. I believe ang revelation naman ay hindi siya nakaka-copycat. Hindi siya nakaka-copy-paste. Copy-paste man nila to, palitan man nila yung name nila, alisin nila yung logo natin dito, dalhin nila sa ibang mga tao, share nila sa ibang lugar, alisin nila yung ating logo, okay lang yun. Huwag ko kayong mag-read. Okay? Dahil ang revelation ay hindi po nakokopya. Okay, yan ay binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tinatawag na hidden manna. Tama? Ang hidden manna ay special revelation na ibinigay sa atin dito sa TMT. Na kung saan ay He will teach the others. Kaya mahalaga ang tinatawag na shepherd. Amen? Kaya tandaan nito, sabi niya, these beasts are correct. It's thus saith the Lord. So tandaan natin to hanggat nabubuhay tayo. Okay? Dito sa another quote, sabi niya, now the fourth beast, yung pang-apat, na yun, yung pale horse, that was sent forth to combat the Antichrist in this last beast. Yung last beast naman, mga kapatid, ay yung fourth beast ay pinadala, which is the eagle, kasi last beast din dun sa enemy, sa Antichrist eh. Yung pale horse, last beast din yon. So yung eagle, last beast din ng Diyos. Kaya yung binabanggit pala ditong fourth beast ay yung eagle. That was sent forth para ano? To combat the Antichrist in his last horse. Last beast, which is pale horse. Are you ready? Okay. The last beast that was sent forth, or the last power, yung last beast ng Antichrist ay last power. Kaya yung horse ay symbolical form. Horse yan. So pag symbolical, talagang idodrawing mo dyan, horse eh. So unawa mo, horse.
Pero by revelation, according sa prophet, ng Malakay 4, Revelation 10:7, yung last horse, yung pale horse, yung last beast ay last power. Okay? Yung last beast na agila na pinadala ng Diyos ay last power din ng pinadala ng Diyos para i-combat yung Antichrist na nasa last beast, which is the pale horse. Anong gagawin? Who was against the teaching of God? Antichrist. Kaya nga Antichrist eh. Anti-word. Yung pinadala niya ay ang last beast, which is an eagle. The fourth living beast was an eagle. So, napakahirap kapag hindi tayo marunong magbasa. What I mean is, yung merong tamang pagbabasa. Madali lang magbasa eh, kahit grade 1. Babasa mo, mababasa niyo yan. The last beast, kahit hindi pa tama yung pronunciation, babasa mo sa grade 1 niya, mababasa. Makatalunin pa tayo ng grade 1, mga matatalinong grade 1 eh. Pero yung comprehension, yung revelation, nahirapan tayo doon. Kung walang binigay sa atin na hidden manna. Okay? Kaya nga, ang pastor, ang shepherd ay maingat siya. Hindi siya nagbabasa ng isang beses lang. Hindi siya nag-aaral ng isang gabi lang. Maaaring nakikita ako na busy lang sa bahay dito, pero babasa ako kahit nga namamalengke, nagbabasa ako ng quote. I-share pa ako eh. Di ba? Umaga, hapon, nagsishare ako, pero namamalengke kami ni Sister Claire mo. Grocery kami, nagsishare pa rin ako. Sa Walter Mart, nagsishare pa rin ako sa inyo. Di ba? Nagbabasa pa rin ng quotes. Okay, kahit busy. Di ba? Sa sasakyan, kapag nag-aantay ako, kukunin ko yung cellphone, i-search ulit ako, babasa. Kagabi, talagang bago matulog ay nagbabasa pa rin. Maaaring kayo tulog na ng 11 o 12. Hindi tulog na ng 11, 12. Pero ako nagbabasa pa rin ako. Hindi na ako nag-share kasi tulog na kayo. Share ko pa kayo tulog eh. Di ba? Pero nagbabasa pa rin ako. Amen. Kaya, ang shepherd ay hindi siya yung ay maglalaan na siya ng isang araw, Sabado. Opo, mag-review. Kinabukasan, ipipreach niya na. So, hindi pa nga isang araw, ilang oras na siya mag-review, may mensahe na yun. Ganun ang ginagawa namin noon, no? Kami mga worker lang, sasabi sa amin, ngayong linggo, brad, ikaw ang Sunday school teacher. So, Sabado ng umaga, maghahanda na ako. So, meron ako mensahe, ganun lang. Pero hindi yun ang tunay na shepherd. Okay, ang shepherd ay all the days of his life, patuloy siyang nag-aaral at nagpapakain. At ang pag shepherd kasi, spiritual tsaka natural. Spiritually, nagpapakain ako. Naturally, nagpapakain din ako. Kaya kagabi, bago ko umpisahan uli yung ginagawa ko, alas 7 o alas 8 ng gabi, nagpapakain ako ng mga aso sa labas, tsaka pusa. Hindi ko kasi magawa na tulugan na alam ko yung mga aso doon na regular ko pinapakain ay niisip ko na naghihintay sila sa akin dahil wala namang ibang nagpapakain sa kanila eh. Kung meron sana akong alam na may iba pang nagpapakain bukod sa akin, baka kahit na isang beses o, di ba, once a week na lang. Pero wala akong alam na nagpapakain doon kaya hindi ko lubos maisip na kayanin na bigla na lang ako matutulog na alam ko na hindi pa kumakain yung labas, yung mga pusa. So how much more ang shepherd sa kanyang tinatawag ng mga inalagaan ng mga tupa. So both spiritually and naturally sa mga tinatawag na hayop ay pareho tayo nagpapakain. Okay? It doesn't matter kung magastos man yan. Actually, magastos talaga. Magkano per day din ang binibili ko ng mga pagkain. No? Sodas, bigas, feeds. No? Dito na sa bahay, 4 na yung aso eh. So magkano yung budget yan? Eh yung aso sa labas na pinapakain natin ay 8. Ipakasama yung mga pusa. So, ganoon talaga siguro ang nature o tinatawag na pastor.
talagang mabigat yung salitang pastor. Dahil ang pastor ay burden bearer. Okay? Kaya naman mamaya ay pag natapos tayo ay gusto ko sanang mabawasan yung burden bearer. I-ano nyo na yung listahan kung sino yung mga siguradong sasama. Para naman malaman na natin kung anong sasakyan ang kukunin natin. Kasi kahit naman na may sasakyan na kami, burden bearer ko pa rin kung ano yung sasakyan nyo. Hindi ko na makibahala kayo sa buhay nyo kung ano yung sasakyan nyo. Basta ako may sasakyan na. Burden bearer ko pa rin ng pastor yan. Kung ano yung gagamitin ng mga sasakyan. Okay? Kaya nga, maganda mamaya para mabawasan yung burden natin sa pastor, ay masigurado na natin kung ina sasama para makausap na natin yung mga sasakyan at yung budget. Okay? Dahil kahit sabihin pa natin na mag-aambag-ambag, burden bearer ko pa rin yan. Kapag tinapos, ako pa rin naman ang mag-aabono niyan. Yan kasi yung burden bearer ala pastor. Hindi yung bahala kayo dyan. Diba? Basta ako, uuwi na ako. Bahala kayo dyan, masiraan kayo sa kalsada. Hindi ka na ng tunay na pastor. Yung pastor ay burden bearer siya. Hanggat hindi niya na nasisecure na nasa loob ng sheepfold, yung mga sheep. So, gano'ng kabigat ang ministry ng pastor? Ang tinginan ng iba kasi, tithes. Kasi may mga pastor talaga na tithes talaga ang iniisip. Diba? May mga pastor na sabihin nila, hindi kayo mapupunta sa langit pag hindi kayo nag-tithes. Ay, pastor na mukhang tithes yun. Pero ang tunay na pastor, it's a gift for us dahil sila ay burden bearer. Okay? Hindi siya tagapamagitan between God and man. Hindi. Siya lang tagapamagitan kundi ang Panginoong Jesus. Okay? Kundi siya lang yung head of the church upang ilid tayo, turuan tayo. At pulungin lang tayo sa sheepfold. Na walang ibang makakapasok doon ng kalaban dahil ang door doon, ang pinaka-door doon ay yung tinatawag na shepherd. Kaya kahit nabukas yung pintuan na yan, hanggat nandyan yung shepherd, walang makakapasok dyan na tinatawag na mga wolf. Okay, dahil siya talaga yung tinatawag na door. Ganon din ang ating Panginoong Jesus. Okay? Balik tayo. And now you see the four beasts that rode and now here it each age or each power that rode behind it. Now, hindi porke may nabasa kayong each age, ang naiisipin nyo, nakabasa kayong each age, ano iniisip nyo? Brother Junel, nakabasa ka ng each age. 7 church ages, di ba? Kala mo, di ko alam ha. Pag kami nakabasa tayo each age, ano nabasa na iniisip natin, di ba? 7 church ages. Kaya pagka, 7 church ages. Hindi porke may nabasa tayong each age, 7 church ages na kaagad. Okay? Kasi magiging dogmatic ka lang. Ang tawag dyan, sa kanto, tanga. Nabasa ka lang each age, 7 church ages na kaagad. So, yun yung sinasabi ko na dapat meron tayong reading comprehension. Maging aware tayo sa mga English word. Okay? Kasi ang English word ay, it depends yan kung paano ginamit sa sentences. Kaya mahalaga talaga yung reading comprehension. Halos buong end time, ayaw nila reading comprehension, ayaw nila ng logic. So, hayaan natin sila kung ayaw nila yun. Diba? Pero, I believe, hindi tayo mga tanga dito na nagbabasa. Okay? And now, here is each age or each power that rode. So, ang tinutukoy niya na each age ay yung ano yung each power? At ang for living creature. Kasi mayroong binabanggit na lion age. So, pag sinabing lion age, ano ba yan? Ephesians? Hindi. May nabasa ka lang na first age. First age, Ephesians kagad. Sino dito? Ang unawa, pag may nabasa siyang first age, Ephesian age. Di ba yan naman? Kasi nga masyado tayong dogmatic, kinukulong lang natin
sa isang definition, yung isang term. Ang tawag dyan, dogmatic. Ginawan dogma. Pero wag natin kalimutan ang English, maraming meaning. Tama? Depende yan sa sentences. O yung tinatawag, o example, ay yung tinatawag na well. Deep well. Ano yun? Balloon. Eh yung very well. Balloon din? Balloon din ba yung very well? Very well said. Balloon din ba yun? No. Kita mo, hindi na pala eh. Pero pag may nabasa kayong first age, isip nyo kagad, ay ano, Ephesian Church Age. Ang tawag doon ay, ano, nakulong ka lang. Parang nauwi ka sa pagiging dogmatic. Inulong mo lang yung isang meaning ng isang English word. Mauwi ka sa dogmatic. Kaya mamamali ngayon. Kaya napakadelikado ang tinatawag na ano, isang teacher na, ano, isang teacher na T-A-N-G-A. Kasi tuturuan mo yung mga nakikinig, magiging T-A-N-G-A din sila. Kasi ituturo din nila yun eh. O yan, brado. It's age 7 just ages. First age, Ephesians. Ituturo na yun. Tama? Kaya napakahirap na kapag ang teacher ay T-A-N-G-A. Yung another term na B-O-B-O. Tama? Tingnan natin niya, ano ba yung mga tinutukoy na ng age? Kaya kailangan talaga maingat eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang pag-aaral natin dito, hindi yung inaral ko lang o pinakinggan ko lang ngayon. May free time. Napakinggan ko. Malinaw. Hindi yan magiging malinaw other lang ng free time. Kailangan the whole time. Shepherd, kailangan binabasa mo talaga. Maiksi pa kayo isang linggo, Brother Judy eh. Isang linggo, tapos gabi-gabi, umaga, araw, tanghali, gabi, binabasa pa natin, inaaral pa natin. Isang linggo. Maiksi pa nga yun, dapat na. Dapat nga taon eh. Diba? Pero yung nabasa mo lang ngayon, sabi ng Revelation, that's okay. Pero it doesn't mean nakuha mo na yung whole picture. May na-reveal sa'yo na revelation, but it doesn't mean nakuha na natin the whole picture. So, ganoon din ang pastor. May na-reveal sa kanya, but it doesn't mean nakita na yung the whole picture. So, ang gagawin ng pastor, kakaroon niya ng mabuti. Papasahin niya yan, day and night. Ba? Ganun yung sinabi kay Joshua. Meditate. Diba? So, ang real pastor, mga kapatid, minimeditate niya yan. Maaaring tulog na kayo, busy kayo sa hanap buhay nyo, diba? Pero ang pastor, minimeditate niya. Then ayaw niyang magpakain na may kasamang lason, libadura, dogma at credo. Kawawa ang mga tupa. Dahil ang tupa, pag hinainan mo yan, kakain yan eh. Diba? Kain kagad yan. Kasi sampalataya sila doon sa nagpapakain sa kanila, doon sa shepherd, na hindi sila, na yun ang protection nila, yung shepherd. Kaya pag hinainan mo ng pagkain yan, kakainin niya yan, hindi yan yung iisipan, baka may lason itong pinakain ni shepherd. Diba, ganun ang nature ng sheep. Kainin niya yan. Diba? Pag dinala niya doon sa green pasture, yung mga kakainin na yung lahat doon. Diba? Ganun din dito mga kapatid sa church. Pag ang miyembro, aatin sila, marinig nila sa pastor, paniniwalaan nila yon. Kahit mali. Kaya mas matindi ang tinatawag na dalahin o responsibility ng isang shepherd. Mas mabigat ang responsibility niya. Pero, kapag sinare niya din sa iba yan, at may naniwala, parehong responsibility na rin meron tayo. Pananagutan nyo rin yung taong sinare nyo ng mali. Kaya hindi porke may nabasa tayo, may na-reveal sa atin, ay full revelation na yon.
Kailangan lang maging humble lang tayo. Kaya tayo ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na humble spirit. Kaya kapag may mga katanungan, may mga revelation na dumarating, dinadaan natin sa tinatawag na aralan. Okay? At kapag may mga nagsishare, just a sharing. Huwag muna nating lagyan ng konklusyon. Iisipin na mas malalim ngayon ako sa iyo, Pastor, ha? O brother, mas malalim ako sa ngayon kasi may na-reveal sa akin eh. Huwag nating isipin na kahit ako dito, ay hindi ko pwedeng isipin na mas malalim. Kundi biyaya ng Diyos na binigyan tayo ng tinatawag na hidden manna. Amen. Binigyan tayo ng gift. Now, bakit tayo ngayon sa gusto kong bigyan? So, hindi lahat ng mabasa nyo ng each age ay ang ibig sabihin ay 7 church ages. Okay. Now, that's, sabi niya, and now here is each age or each power that rode behind it. And there is the scripture that shows what enemy's rider did. That's been revealed in these seals. And also, it's been revealed now that each beast, sino yung each beast na yon? Power that God sent out. Para ano? To combat it. Yung 4 horsepower. It's exactly on the dot. Up to the eagle time. Kaya, walang ano dyan, walang unconnected. Konektado lahat yan. Pag kinonect mo yung mga dot na yan, di ba? Konektado lahat yan. Exactly on the dot. Hindi pwede na we use the word combat. Tapos, yung kalaban, wala pa. Ano magko-combat yan kung wala pa? Di ba? Sabi ni isang brother, hindi combat yan. Hide and seek. Di ba? Kasi pagdating naman ng isa, wala na naman yung kalaban kasi umalis na, nainip eh. So hindi combat yun. Kaya nga, ang English word, wag nating i-loss ang meaning. Otherwise, magiging meaningless yung word. So, kailangan, kung magbabasa tayo, ay unawain natin yung meaning. At yung word na yon, kailangan naunawaan natin bakit ginamit yung word na yon in a sentences. So, napakahirap, mga kapatid, na maging tagapagturo. Tama? Mahirap. Kaya ako, ayoko maging teacher talaga eh. Ayoko maging pastor. Napakahirap yan, nakaatang sa iyo yan. Burden yan, napakahirap yan. Pananagutan mo sa Panginoon yan. Kahit sabihin mo na half-truth yan, may tama. Pero kung half-truth yan, hindi yan the whole picture, mananagot pa rin tayo. Kaya, ako lang, by experience, dahan-dahan. Dahanin natin. Share natin na nakita natin, pero wag muna tayong maglalagay ng conclusion kung hindi pa natin nakita yung the whole picture. Okay? Now, power that God sent out to combat it is exactly on the dot up to the eagle time, hanggang sa eagle time. Okay? Ibig sabihin, mula sa lion time, lion age, lion spirit, lion anointing. Yan yung mga term. Then, ox spirit, ox anointing, ox time, o ox age. 4 yan. Kaya yung pang-4 ay yung lion time. Okay. Hindi pinag-uusapan dyan yung 7 church ages. Ang pinag-uusapan lang muna dito, yung mga panahon ng 4 na beast yan. Kaya wag natin paghalu-haluin, nakapag-parinig tayo ng eagle time, diba? Lion time. Okay? May tamang diagram yan. So, gagawa tayo ng tamang diagram para mas makita natin yung lahat. Okay, so now we find those beasts, how they rode each time. One sent out on his ministry in political powers, uniting religious powers, political powers together. So, nag-unite yan, political and religious power. Horses din yan. Kasi horse means power. We find out, ang Diyos din naman, God sent out His power to combat it. So, power versus power. Satan versus God. We go right back and see what the church age was. Yan. So, pag nakita natin ngayon, yung tinatawag na power ng beast at yung power ng Diyos, we go right back. Balikan natin ngayon at makikita natin
Church ages was. Kung anong nangyari sa church ages. Okay? And look back. Kita natin ngayon kung anong nangyari doon sa church ages. Kung paano dumating yung mga tinatawag na four living creature dyan at yung four beasts ng Antikristo. Makikita natin yan kung saan panahon. Okay, doon pa lang ang church ages. Okay? Just like an army going to fight, yan, ititipo sa physical. We got spies in England. England has got spies here. The spies are in and out around the world. Meron pa double spy. Diba? They are searching out our military secrets. When you find some kind of military secret, as soon as they can find it, bayan yung mga trabaho ng spy. Alamin nila yung mga military installation, military location, yung mga kung nasan patago yung mga armaments. Sa Pilipinas, mayroong mga armaments dito ang Amerika. Nakatago lang. Hinahanap yan ng mga naging presidente ng Pilipinas, hindi na nila makita. Tama? May mga military secrets dito. Okay? So, ganun ang ginagawa ng spy. Inaalam nila yung mga military secret. Kasi nga, as soon as they find it, kapag nakita nila yan, they take the same thing or something to combat it. It's a warfare. Sino doon nakapanood ng Top Gun Maverick? Yung bago ngayon. Yung, ano ba title ng Maverick ba yun? Yan. Ganon. Yeah. Na-detect nila yung tinatawag na warfare. Yung uranium. Nandun sa isang isla, katago doon. So, ang ginawa nila, pinag-aralan nila paano nila pasabugin yun. Okay? Yan yung tinatawag na warfare. Kaya sabi niya, to combat it, kapag nilabanan mo yan, anong ibig sabihin? It's a warfare. So, hindi pwede na yung warfare, yung kalaban, wala pa. Pwede ba yun? Wala pa yung kalaban. Paano mo i-combat kung wala pa yung kalaban? So, nandiyan na rin yung kalaban. Okay? The greatest warfare's gone on. Ano ngayon? Yun, ito yung pinag-uusapan natin na greatest warfare. Kung nakakatakot ngayon yung mga warfare ngayon, pero merong greatest warfare. Yan ang spiritual warfare. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon sa mensahe. Kaya sabi niya, thus saith the Lord. Alalahanin niyo ito sa buong buhay niyo. Tama? Alala niyo yung kanina? This is thus saith the Lord. Class. Alalahanin niyo ito sa buong buhay niyo. Okay. Tinutukoy niya yung spiritual warfare between the power of God and the power of the Antichrist. Yung four living creature at yung four forces power ng Antikristo. It's a spiritual warfare. Yeah, spiritual warfare. Spiritual warfare refers to the battle in the spiritual realm. So, hindi siya physical. Okay? Pero yan ang greatest warfare. Kasi dadalhin ka saan? Hindi ka dadalhin sa ospital, hindi ka dadalhin sa morgue, hindi ka dadalhin sa kundi dadalhin ka saan? Sa impyerno. Kaya tinawag na greatest. Diba? Dadalhin ka sa impyerno. Spiritual warfare refers to the battle in the spiritual realm between God's kingdom and Satan's kingdom. It refers to the conflict between light and darkness, good and evil. For Christian, sabi sa ni Pablo, Ephesians 6 verse 12, for we are wrestle not against the flesh and blood. Kaya kapag meron kayong ka-sharing na iba ang revelation, huwag kayong makikipag-wrestling. Diba? By flesh and blood. Huwag yung aawayin. Tama? Kundi ang laban, ang combat, is the fight against principalities, rulers of darkness, powers, and spiritual wickedness in high places. And I believe, yung spiritual wickedness in high places, sa time natin ay mga pulpito. Yan. Spiritual, kasi doon nila papakainin ng mga spiritual wickedness.
yung mga creeds, mga credo, mga doctrinal. Amen? Now, to combat yung four living creatures, to combat the Antichrist na sumakay sa apat na kabayo. Kaya yan ay spiritual warfare. The greatest warfare, spiritual warfare. The four horses, di ba? Nabasa natin kanina. In symbol form, sa Book of Revelation, nung sinulat ni John, talagang bibilangin mo yan, apat talaga na kabayo yan kasi apat yung nakita niya. In symbol form. Kaya yan yung mystery under the first seal, second seal, third seal, fourth seal. Okay? Now, sa denomination naman, ay four horsemen. Now, ang tanong, pareho lang ba ang four horsemen tsaka yung four horse? Okay. Denominational doctrine yan. Kaya kita niyo, may mga drawing sila doon. Ma? Nakatakot yung no? Yung mga nakasakay. Yung sa kaliwa, yung white horse yung nakasakay, may arrow. Pero doon sa nakita ni John, walang sinabing bow and arrow, bow lang. Di ba? Hindi automatic na yan pag sinabing bow. Di ba? Yan ang magiging palusot Kaya nga may bow Ibig sabihin may arrow. Matic na yan. Okay? Ay, isa naman, yung red horse, may espada talaga, di ba? Isa naman, di ba? Talagang tinatakot nila yung mga tinatakot nila yung mga follower. Isa sa kamatayan, may karet. Di ba? Yan yung denominational doctrine na four horsemen. Yan ba unawa natin? Four horsemen? Clear revelation is this. The Antichrist is the same rider all the time. Tama? Walang apat na horsemen sa magkakaibang apat na kabayo. Okay. Ang revelation is white horse. We seen that he done perfectly. Here comes the red horse. We see exactly that he done. Here comes the black horse. He's the same rider all the time. Okay? Ngayon, bakit tatlo lang yan? Pinutol mo Ito sa naunang picture, apat yan Here's the revelation. Yung pale horse ay ang pinagsama-samang power, horseman's power ng white, red, and black. Pagsamahin mo yan ay pale horse. Kaya ay yung pale horse, yung pang-apat na nakita ni John doon sa vision niya, under ng symbol form, actually, yan yung pinagsama-samang white, red, at black. Ilang kabayo yan? Tatlo. Kaya yung nakita niya na pang-apat ay 3 and 1 yun. Now, notice the riders. There was 3 horses went out. Hindi sinabing there was 4 horses talaga. Literally. Meron tatlo lang talaga. One of them was a white one was a red one was black one. And then, in the fourth horse, why all of them was mixed together? Triple purpose, 3 and 1. Kaya ang triple purpose, white, red, and black ay ang pale. Pagsama-samahin mo lang yung tatlo na yan. Yan na yung tawag ay pale horse. Pero sa symbolical form, unawa natin another horse outside sa 3 horses. But actually, tatlo lang talaga yan. Ito, mababasa natin mamaya. Now, sa King James Bible, ay kapag tinype mo yung word na horseman, search nyo yan, ay
makikita nyo dyan na merong tinatawag na 56 instances. Okay? Yan, merong 56. Time nyo. King James Bible. Okay? Yan. 56 yan. Dami. Di ba? Tanging sa Revelation chapter 9 nyo lang mababasa yung horsemen. Okay? Dating sa Book of Revelation. Hindi nyo mababasa yung salitang horsemen other than Revelation chapter 9 verse 16. Sa Book of Revelation pero meron niyang ilan daw? 56. Yan. 56 yan. Okay, pero sa Book of Revelation lang mismo, sa 9:16 lang binanggit yung horsemen. Hindi siya binanggit sa Revelation chapter 6. Pero ang doctrinal ng tinatawag na denomination maging sa end time, horsemen. Okay. Punta naman tayo sa message search. Type mo yung horsemen. Yan lang din. Tama? Sa 6th trumpet pa rin din sa Revelation chapter 9 verse 6 lang ginamit yung horsemen. Hindi niya in-apply yung word na horsemen sa Revelation chapter 6. Kasi hindi talaga yung 4 horsemen. Yan ay 4 horses. Kaya, yan sa presentation na yan, isn't the same words but 2 different words. Magkaiba yan eh. Yung 4 horses tsaka yung 4 horsemen. Magkaiba yan. Kaya mahirap talaga kapag pag habang buhay tayong T-A-N-G-A. Di ba? Iisipin natin ay yung 4 horses, 4 horsemen yan eh. Diba? Horse, pag sinabing 4 horses, ano yan? 4 horses of different colors. 4 na kabayo na magkakaibang kulay. Sinabi namang 4 horsemen, anong ibig sabihin? A rider on horseback. Plural noun. Horsemen. Singular horseman. Okay? Kaya tinawag na horsemen kasi plural. Pag sinabing horseman, a rider on horseback. Hindi 4 horses. Kaya iba yung 4 horses tsaka yung 4 horsemen. Yung 4 horsemen, mga ngabayo. O sa motor. Mga driver, mga rider. Diba? O biker na tawag. Okay? So it isn't the same words but different words. Okay? Yan, spiritual warfare between the 4 living creatures, the power of God, and the Antichrist, the 4 horses. Notice, the Antichrist is on a pale horse, mixed color. Okay. Ano yung binabasa natin? Anong tape? Or sheep? Okay. Dito yung sinabi, yung Antichrist ay nasa ano na? Nasa pale horse. Yung pale horse ay 3-in-1. Mix ng pinagsama-sama. Together. Ng white, red, tsaka black. So, ang tawag ay pale horse. So, sa symbol form ay pale horse. At ang horse is beast that represent a power. So, kung 3-in-1 yung pale horse, powerful yan. Yung pang-apat. Kaya naman, his power is all mixed up. Why? It's politics, it's national power, it's a religious power, it's demon power, it's all kinds of power mixed together. A mixed pale horse he got all kinds of power. So powerful. Itong tinatawag na pang-apat na kabayo. Okay? A horse is a beast that represents a power. White horse power, red horse power, hindi bira. Yung isang pastor red horse beer daw eh. Di ba? Pastor ka pa naman, pinagluloko mo lang itong sins para lang maging masaya yung magiging pastor niya. Red horse beer. Tawa na naman yung mga membro. Bakit ako hindi ako natawa?
Pero yung mga membro niya, nung araw na yon, nung sinabing Red Horse Beer, tama. Sino yung tumawa doon? Nung sinabing Red Horse Beer. Kita ko sino yung tumawa doon, yung mga membro niya. Ngayon, hindi niya na membro, nag-alisan sa kanya. So, hindi ako natawa nun. Ipe-present mo yung sales, tapos gagawin mo lang tatarong-tatuhan. Red Horse Beer. Grib ako nun. Kasi sabi nga, thus saith the Lord. Remember all the days of your life. Tapos magtuturo ka ng tinatawag na red horsepower eh. Sa'yo, red horse beer. Tumawa yung mga miyembro. Ako hindi ako natawa eh. Diba? Ginawang ano eh, ginawang alak yung mga ano para lang may maiprit siya. Pero ako naiintindihan ko yung pastor na yun eh. Aminado naman siya walang alam eh. Pero yung mga miyembro, tuwan-tuwa. Walang sila. Appreciate nila yung kalokohan ng pastor nila. Hindi nila pastor, umalis din sila eh. Hindi rin tumagal eh. Kasi nga, pag-pray namin na sana maunawaan ni pastor ang mensahe. Umawa nga kayo nung sinabing Red Source Beer. Black Horse Beer ba yan? Black Label? Black Horsepower. Eh yung page, sige. Anong alak yung page? Okay, hindi ma-interpret ngayon kung anong klaseng alak ngayon yan. Kasi White Castle Whiskey, Red Horse Beer, Black Label. Eh yung apat. Sige, gawa mo din ng comedy. Tuwan-tuwa yung mga miyembro. Nakita ko talaga. Nakangiti. Grabing ligaya nila nung ginawang kalokohan ng pastor nila yung. Di ba? Yung pang-apat na yan ay his power is all mixed up. Why? It's politics, it's national powers, it's religious powers, it's demon powers, it's all kinds of power mixed together. Now, isa-isahin natin ngayon. Now, remember now, in the first age, Ephesians, Brother Felix. Ephesians. Brother Junel. Tama ba? Ephesians ba yung tinutukoy? Kasi pag nakabasa ng first age eh. In the first age was Lion's Age. So, sa Ephesians, Lion Age. Ang galing, di ba? The first beast, which means power. Lion Age. The next age was Ox, or the Dark Horse Rider age. Uy, bakit Dark Horse? Kasi pag sinabing Dark Horse Rider's age, ang iniisip ay ano? Black Horse kasi Dark Horse eh. Yun ang problema kapag kulang talaga yung ating understanding. Kapag ang iniisip lang natin ng Dark Horse ay black lang, eh maraming dark color. Ang red ay dark color. Tama? Tingnan niyo yan. I-google niyo. Di ba? Ang red ay dark color. Di ba dark color ang red? Dark color din yan eh. Kaya nga exactly on the dot yan. Hindi pwede yan. Maaring naguluhan tayo o mali yung unawa natin pero propeta nung pinipreach yun, hindi yan. Exactly on the dot yan eh. The next age was the Ox. The Dark Horse Rider age. So hindi niya tinutukoy yung Smyrna Church age, hindi niya tinutukoy yung Pergamos Church age, hindi siya tumutukoy pa doon. Tinutukoy niya lang muna dito, pinapaliwanag niya yung apat na yan na beast. Yung una ay Lion Age, yung sumunod ay Ox Age. Ano ang katapat ng Ox Age? Tinawag niyang Dark Horse Riders Age, pero hindi Black Horse. Kasi pag nilagay mo, pag ginawa mong Black Horse yan, wala na exactly on the dot. Gulo-gulo na yan. Wrestling na talaga yan. Yung wrestling na labo-labo na lang. Royal Rumble na lang. Diba? Kung sino lang matira matibay, hindi ganon. Okay? Ano yung Dark Horse Riders Age? Hindi yung Seven Church Ages ang tinutukoy pa. Tinutukoy ay yung Red Horse Rider na which was the Dark Age. Okay? Which was the Dark Age. Hindi siya tumutukoy na tinatawag na
Dark Ages, doon sa 7 Church Ages. Yung power ng Dark Horse Rider Age. Ito naman ngayon. May mabasa kayo naman. The reason that the first age was what age? Was a white age. Oh, yung Ephesian Church Age, white age pala yan. Tutukoy sa Ephesian na white age. Ang tinutukoy niyang white age ay ano? White horse. Mahirap talaga maging TANGA, di ba? Tama ba? Agree na kayo? Mahirap talaga maging habang buhay na TANGA. Pag may nabasang age, Ephesian Church Age. Pag may nabasang first age, Ephesian Church Age. Depende yan kung ano yung tinutukoy niya. Ang topic niya yung for living creature eh. Kaya mahirap, di ba? Kapag may nakakita tayo ng revelation, akala natin yung revelation eh. Okay. Now, the reason that the first age was a white age, ano yung tinutukoy niya? White horse na. Okay, hindi yung Ephesian Church Age. Okay? O mali ako? Babasahin nyo ka. Babasahin na lang natin kung malalaman nyo kung tama ba o mali yung breaking dito. Next. Now, the second age, ano naman yung second age? Hindi. Ishmael na, di ba? Nakabasa ng second age, Ishmael na kagad. Was a red horse rider ko. Mamamali na lang ngayon drawing ngayon. Yung old drawing, old time, mamamali. Magkakaproblema ngayon. Pero sabi ng propeta, exactly on the dot. So, hindi pala Smyrna age ang tinutukoy niya second age, kundi yung ano? Yung age ng calf. Yung age ng red horse rider. Yun, mga kapanahunan. Tawag din ba din mga kapanahunan nyo kung kailan sila dumating. Yan, okay? Nasusundan nyo? Yan. Store mo itong ano eh. Yan natin ito. Ha? Hindi na maalis yan. O, mo na. Sige na. Ito, maalis ba yan? Huwag na, baka magulo eh. Now, the second age was a red horse rider. So, hindi Smyrna. Kasi yung tinatawag na red horse rider, saan mo ilalagay yan na kapanahunan? Saan? Yan, kita nyo? Diba? Red horse rider, which was the dark age. Tinawag niyang black age, dark age. Okay. And now then, the next age was the man, yung face as a man of the age, which was black horse rider. O, saan yan? Saan mo ilalagay yan? Sa face of a man. Saan mo ilalagay yung isang power? Yung black horse rider. Ayan, doon naman. Kaya exactly on the dot yan. Hindi pwedeng gulo-gulo yan. Hindi pwedeng paglabo-labuin. Ano binabasa natin? Fourth seal pa lang binabasa natin, ha? Nasa fourth seal pa lang tayo. Diba? Puro fourth seal yan. He was the age of reformers. Ano naman ang age na tawag doon sa Kalabang? Black horse age. Diba? Yan. The age was represented as man, and that wisdom, smart, and shrewd. Now, sumunod. But now, when comes forth eagle, God always likened his prophets to eagles. He calls himself an eagle. The eagle goes so high, there ain't nothing else can touch him. Not only is he up there. Diba? Kung yung tinatawag na pale horse, nasa taas din, matatouch niya eagle. Panlupa lang yung horse eh.
Kahit most powerful pa siya sa earth, eh hindi niya mahahawakan, hindi niya matatouch. Kahit walang pitik, hindi niya papapitik ang eagle. Kasi nandun sa taas eh. That's why, kapag dumating siya, yung mga eaglets, wala na. Yung bride, wala na. Hindi niya mapipitik. He calls himself an eagle. The eagle goes so high, there ain't nothing else can touch him. Not only is he up there, maliban na lang kung nandun din siya sa taas, but he's built for that position. Sa land, sa lupa. When he gets up there, he can see where it's at. Some people get up there and can see where they are at. So I don't do no good to get up there. But if you, yan, eagle age. Okay? Hindi siya tumutukoy sa tinatawag na Laodicean age. Ang tinatawag niyang eagle age, yung anointing ng eagle. Okay? Ano yung eagle age na yan? Sabi niya, the eagle age revealed it. Ano yung reveal niya? Now, we find out that the eagle age was Revelation 10:7 Malakay. Oh, hindi yung Laodicea. Okay? Kaya kailangan talaga maging good reader tayo. Not literally, you can read English, but you have a good understanding. Okay? And exactly on the dot. Now, this fellow, we find out, he is riding on a pale horse. Saan yan? Okay? Yan ang pale horse. See, the rider, fortune pa rin tayo ha. The first place, as an antichrist, he was dead to begin with, but he was innocent then. Then he received a crown, a triple one. Nasa anong katauhan na siya? Form of a man. Di ba? Sa form of a man. So ang antichrist, hindi mismo yung form of a man. Nag-incarnate siya sa man na tinawag na Pope. Pero hindi siya mismo yung antichrist. Espiritu siya. Kaya nga, spirit. Kaya yung nakaupo doon sa apat na yon, hindi yung Pope mismo. Hindi espiritu yon na nasa in a form of a man. Okay? Kaya hindi pwedeng apat na horse riders. Iisa lang, which is the Antichrist. At yan ay espiritu. Kaya Antichrist was Satan in a form of a man. Katulad yan sa tinatawag na nangyari sa Garden of Eden. Satan in a form of a beast. Yung serpent, in a form of the serpent. The fourth stage of his ministry, ano yung fourth stage of his ministry? Ano? Yan, fourth stage of ministry. He is called the beast. So yung fourth stage of the ministry ay beast. Okay? Una muna daw ay tinawag siyang Antichrist. Pero yung pang-apat na stage ng ministry ay beast. The fourth stage of his ministry is called beast, or is called the Antichrist. And I want you to notice the four of them. Notice the mark of 4 of the spiritual mathematics. God is 3. God is 3. This is 4. He is in 4 here. First, hindi yung 4 horse rider kasi power yon. Yung tinatawag na 4 stage of his ministry, yung ministry. Hindi yung power. Kaya wag na tayo i-mix horse ministry, white horse ministry. Hindi yun. Yung tinatawag na 4 stage of ministry, yung stage ng ministry ng Antichrist. Ano yun? First, Antichrist. White. Second, false prophet. Red. Third, vicar of heavens and earth. Purgatory. Black. Fourth, the beast. Pale horse rider. Yan yung fourth stage of his ministry. Una muna, Antichrist. Unod, false prophet. Vicar of heaven and earth. And purgatory. Then yung
the beast, the pale horse. And this fourth horse, yan, fourth horse naman ang binabanggit. Okay, means power. Yung pang-apat na power. Kung papansinin nyo, sabi niya, yung pang-apat na power o fourth horse. But not literally fourth horse. Symbol form kasi yun eh, kundi fourth power. Ano yung fourth power niya? Pansinin daw. The first one was white. The next was red. And the next was black. And the fourth one is ano? Yung pale horse. All of these other three, yung tatlo na yan, represented it. Kaya ang nire-represent ng tinatawag na pale horse ay yung tatlo kasi pinagsama-samang white, red, and black. Kaya ano yan? 3 and 1. Kaya wala talagang literally na may pang-apat. Sa symbol form, apat talaga. Pero by revelation, tatlo yan na pinagsama-sama. Because pale is red and white and black mixed together. Kaya i-mix together mo lang yung tatlo na yan. It was all mixed in this one horse. And here become 4. Kaya naging 4. Okay. Sabi niya, actually, may nabasa kayo actually? In 3. The 3 and 1. Diba? Kape. 3 and 1. It was all mixed up in that one thing. So pag samasamahin mo lang yung tatlo, yan na yung pang-apat. So wala talagang literally na pang-apat. Pero sa symbol form, sa picture, 4 yan. Pero in Revelation, pinagsama-sama lang yung power ng tatlo. Kaya ang tawag ay pale horse. Kaya meron ng tatlo. Okay. Antichrist, samasamahin mo yan, mix together, anong lalabas? Okay. 3 and 1. Okay? Yan yung quote. What rides a pale horse? Ito na. Okay? Yan. As he appears on his ride, nakasakay na sa dyan. Tama? This last ride. So, merong last ride pala. Okay? Merong last ride. O last trip. He's on his last now. Okay. So nasaan na yung last ride? Yung last ride niya. Nasa pale. Okay. Now, that is not in our day. Okay? Hindi sa panahon natin yung last ride niya. Okay? That will be on down. Sa baba daw yun. Kasi nasan ba yung agila? Nasaan yung agila? Bilipad-lipad sa ano, nasaan ang bride? Sa taas. Okay? Pero yung last ride, pag sinabing last ride, tumatakbo, hindi. Kasi pagka hindi tumatakbo yung last ride, ibig sabihin, diba? Tutulog lang muna. Diba? Kaya merong last ride. Pero nandyan na. Okay? Nandyan na yung pinagsama-samang power. Wala pa ba yung pinagsama-samang power? Nandyan na. Magbasa kayo sa mga information about sa power ng Vatican. Nandyan na eh. Di ba? Yung mga isla nga na hindi pa nadidiscover eh. Kanila nga eh. Yung gold at yung yaman ng mundo, kanila nga eh. Di ba? Kaya meron siya pang last ride. Now, yung eagle naman ay nasa taas. Kaya
Ang nangyari mga kapatid, merong spiritual battle. Nandyan na yung pale horse, pero yung last ride niya, hindi pwede na nagra-ride siya, pero nandyan pa yung ride. Okay? Kaya nga, this is not in our day. But it doesn't mean wala pa yung pale horsepower. Horsepower. Pero hindi pa siya nagra-ride, hindi pa siya tumatakbo o nag-charge. Lusog, di ba? Pag sinakyan mo ko yan eh. Lusog, atake. Di ba? Nakasakay na sa power na yan, pero hindi pa panahon para sa last ride. Kailan tayo magra-rides? Mag-rides tayo sa December. Kaya gagawin mo ano, ready na yung motor, ready na yung sasakyan. Nandiyan na yung sasakyan. Alam mo, sasama ako sa rides. Angkas lang. Di ba? Angkas lang ako. Diba? Kaya nandiyan na siya, pero wala pa yung last ride. Okay? So, yung pale horse rider, meron siyang last ride. It doesn't mean wala pa talaga yung pale horse. Nandiyan na yung pale horse, pero hindi pa siya nagla-last ride. So, mas malinaw ba yun? Mas okay sa iyo? Sa inyo yun? Diba? Is the seal foretold cause the church has done gone up when this happened. So, kapag dumating na, nangyari na yung last ride, nasan daw yung church? Saan yung church? Fourth seal pa rin yan, ha? Okay, so, dating ng tinatawag na pale horse, sa kanyang last ride, wala ng church. Kaya tama ang seven seal na kino-quote sa atin ni Brother Felix. Now remember, after fourth chapter, the revelation, the church is gone. After the fourth horse rider was went out, the church is gone. Eh tama na wala pa yung last ride ng pale horse. Hindi yung wala pa yung pale horse. Wala pa yung last ride niya. Pero nandyan na yung pale horse power. Hindi niya pa pwedeng i-exercise yung power na yun, pero nandyan na yung power. Hindi niya pa pwedeng i-enforce yan. Yung all system go, hindi niya pa ma-all system go yan. Pero yung mga programa, yung mga plano, yung mga planning, mamaya, makikita natin. Okay? So, kailan niya i-execute yung all system go ng mga plano niya? Okay? Sa kanyang last ride. At pag dumating yon, church is gone. Kaya tama yung ginagamit na quote ni Brother Felix. Okay? Tingnan natin yan, ha? Now, sa 2 Thessalonians chapter 2, 6, 8, tingnan natin, bakit wala pa yung last ride? Okay? Pero nandiyan na yung power. And now, you know what withholded. Withholded. Ano yun? Withholded. Hold ka muna. Withholded. Ano yun? Pinipigilan. Okay. And now you know that withholded that he might be revealed in his time. Sa kanyang time. Okay. For the mystery of iniquity that already worked. Oh, nandyan na, wala pa. Nandyan na, pero withholded. Okay. Pinipigilan. Kaya hindi siya makapag-rides. Oh, teka muna. Huwag ka muna mag-rides. Gusto mo na kagad mag-rides. Huwag muna. Diba? Kasi nga, may pumipigil. Tama. Sabi niya, ayan, no? For the mystery of the only he who now let it will let until that be taken out. Hanggat alisin yung pumipigil. So may pumipigil, pag inalisin mo yung pumipigil, doon pa lang siya talaga magra-rides. Let's go! Rides na tayo. Yan yung last rides. And then shall the wicked be revealed. Doon pa lang marirevealed. Okay? Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Puntahan natin sa Tagaog. At ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil
upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Hindi pa kasi time para mag-last ride siya. Mahayag siya as last ride. Revealed na sa atin, in a spiritual sense, kasi spiritual warfare yan, hindi naman ito physical warfare. Not flesh and blood. But sabi doon sa Ephesians, by principalities. Di ba? Hindi flesh and blood. Kaya hindi to bugbugan, hindi to barilan, hindi to tadyakan, hindi to tinatawag na murahan, pisikalan. Di ba? Kundi against principalities. Eh sabi niya, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil. Sino yung nakakapigil? Upang, bride ba? Sige, tinan natin. Tinan natin kung tama si Brother Junel, ha? Sabi niya, nakakapigil eh. Okay ka na dyan, Brother Junel, ha? Wala ka na, huwag ka na aalis dyan. Bride, ha? Wala mababago, ha? Upang siya'y, okay daw, Brother Junel. Upang siya'y mahayag sa kanyang kapanahonan. Okay. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Yan. Sino ba yung hiwaga ng kasamaan? Antichrist. Siya yung rider all the time eh. Wala namang ibang rider pa. Lamang ay may pumipigil ngayon. Yung bride. May Brother Junel. Magawa na siya pero may pumipigil para mag-last ride. Hanggang sa alisin ito. Sino yung aalisin? Yung pumipigil. Ang bride. At kung magkagayoy, kapag inalis na yung pumipigil, sabi Brother Junel, ang bride, at yung magkagayoy, mahayag ang katapalasanan. Doon palang mahayag. Ibig sabihin, magmamanifest sa kanyang full power. Na papatayin ng Panginoong Hesus ang hininga ng kanyang bibig at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagpaparito ay lilipot. Yan natin. Iniliwanag ni Brother Van namin sa first shield, Brother Dylan. Tingnan natin kung bride, ha? Excited ka na, Brother Dylan? I like to have sit under some of his teaching. Wouldn't you? So, kinote niya yung scripture. And now you know what will hold them. That he might be revealed in his time. Not then, see, not then, but in his time. Kailan? Hindi daw. Not then. Hindi sa time na yon. But sa kanyang unfold. At the breaking of the seals. Kailan ba yung breaking of the seals? So, nahayag siya at the breaking of that seal. Kapag na-break yung seal, ano yung seal na tinutukoy dyan? Yung seal tinutukoy dyan? We know exactly who is this man of iniquity, who is this man of sin, the fellow working, but revealed in his time. Okay. Yeah, for the mystery iniquity does already work. Deceivers, you see, deceiving the people up into something else. Only he, sino yung he? Only he, inaliwanag niya yung scripture. Only he, sino yung God, G-O-D, that let it, will let, until he, sino naman yung he na isa? Dalawa yung he dyan eh. The church, tama pala si Brother Dylan. Sobra. Be taken out of the way. Pag inalis ng Diyos, kapatid, yung bride. Okay? So tama si Brother Junel. God bless you, Brother Junel. In the breaking of that seal, in his time, not in my time. Hindi sa time ni Paul, but in the time. Kailan na-revealed ngayon? Sa time ni Brother Branham. Kasi siya yung eagle age. Yung eagle peace, siya yung eagle power, malakay for reveal. Ni-reveal niya ngayon sa time niya, sa opening ng sings. So, na-reveal hindi. Na-reveal. Na-reveal sa atin na merong last ride. Na-reveal sa atin ang pale horse na pinagsama-sama pala, 3-in-1 copy pala yan. Pinagsama-sama. Nandyan na. Pero merong last ride. Okay? Hindi kasama kasi ito sa sharing ko sa inyo eh. Hindi ko isinama to.
Kasi mauunahan tayo eh. Di ba? What a statement. My, after the bride is taken away, ayun yung inalis. Then this man of sin will rebuild himself. Marirebuild na kasi bis na siya. Magreklamo na. Kahit yung mga Catholic people, magreklamo na rin. Bakit? Kasi nga, yung last ride niya, dito niya dadalhin sa last ride. Ilan ba ang Catholic? 1.3 billion all over the world. 2021 pa lang yan, ha? Hindi ba updated yung Wikipedia? So, 1.378 billion. Sa Pilipinas, according to Religion in the Philippines, Wikipedia din, in 2020 ay 85 million. May dadami pa ba dyan na 85 million sa Pilipinas? Sino itatapat mo dyan? .8 of the population of Philippine Island. Yan. Bakit sila dumami kasi? Meron kasing global Catholic population rising as numbers of priest religion falls. Dahil sa mga di ba sa mga ibang religion, magkakaroon sila ng tinatawag na indoctrination. Barangay, di ba? Sabi sa barangay. O kunyari, dito tayo sa isang lugar. Magkakaroon tayo ng indoctrination. Ginagawa yan ng mga INC, ginagawa ng dating daan, di ba? Lugar by lugar barangay-barangay. Pero sa Catholic kasi hindi ganun. Ginagawa nila ay World Youth Day. Kaya, grabe yung rising ng numbers ng convert nila dahil sa mga World Youth Day. Ngayon, merong darating na World Youth Day sa 2025. Kaya sabi niya, welcome, read about the peace of Christ, the King, and World Youth Day below. Catholic Church celebrates the lives and presence its young people annually. Pero ang target niya, young people. Yung people, mahaba pa buhay pag matanda. Exit na yan. Wala nang pakinabang. Di ba? Hindi magbibigay ng offering ang mga yan. Wala namang trabaho. Yung mga yan, pag nagtatrabaho yan, mag-o-offering pa sa simbahan yan. Diba? This celebration take place on multiple levels, open in local states and towns and parishes and dioceses leading up to the International World Youth Day celebration. So bawat diocese ay i-ready na nila yan. Meron tayong World Youth Day celebration sa 2025. Okay? Sabi niya, ginaganap yan ay that takes place every 2 to 4 years, typically in the summer months and on major scale. The Jubilee of Youth and Young Adults in 2025 a chance for pilgrims. Kaya grabe ngayon yan. Pilgrims na yan. Around the world to come together. So lalo magkakaroon ng uprising. 2020 pa lang yun eh. Tama, 2020? 2020 pa lang. Sa 2025, ilan na kayang miyembro? May mga bagong convert, mga young and young adults. Okay, saan gaganapin? Saan gaganapin? Hindi ko na alam. Hindi naman ako pupunta. Kaya hindi ko na alam. Diba? Now, dito tayo papasok ngayon sa Revelation 13. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should not, we should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So, ikaw mag-worship, the image of the beast, should be killed. And he said, all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Okay?
So here is wisdom. Let him that understand it count the number of the beast, for it's the number of a man, and his number is 666. Now, in June, nagkaroon ng conference si Pope John Paul noong June 26, 1985 at ginanap sa Kenya, Africa. Ito yung the Article 16 of John Paul II. Patay na si John Paul II. Okay? Pero 1985 ay nag-held siya ng conference at naglabas siya ng tinatawag na 16 articles signed by John Paul II. Kahit napatay na siya, nasignan niya na yan. Authority na yan, power na yan. At i-implement na lang yan kung kailan. Sabihin nyo, kailan i-implement yan? Sa last ride niya, natin sa last ride, i-implement niya yan. Kaso sa last ride niya, wala na yung pumipigil. Kaya hindi natin alam kung kailan. Kasi wala na yung ride eh. Okay, so, sa last ride niya, i-implement na to. And I believe, bago ma-implement talaga to, nandyan na yan, wala na nga yung pumirma eh. Pero yan na yung power and authority na gagamitin sa last ride niya. Natin sa mga bansa, let's say sa Pilipinas, of course, susundin yan. Pero gagawan muna yan ng IRR. Implementing, anong tawag kay IRR? Implementing rules and regulation. Hindi naman agad yun na pagbagsak ng memo yan. O ayan, ito yung memo. Implement yun na hindi pa gagawan pa ng IRR ng Senado at ng Kongreso. Kung paano nila gagawa ng rules and regulation. Kunyari, sa barangay, city, sa mayor, sa governor, sa buong state. So, gagawan mo nila yan. So, ibig sabihin, tatakbo pa yung panahon. So, pagka nagawa na nila yan, doon nila i-implement yan. Kaya, maaaring maabutan pa natin. Maaari. Dahil may sinabi ang prophet na mayroong little squeezing. Pero yung enforcement talaga yan, pati ng power na yan, I believe, inalis na yung pumipigil. Ibig sabihin, tribulation period na yan. Kapag i-enforce na yan, ano ba yung pinirmahan niya na ginawa ni Pope John Paul II? Okay, sabi niya, 16 articles of Roman Catholic Church, Metropolitan Area of Sao Paulo, Metropolis, number 90-0128.30-405-021-0100, Paulo. Saulo yan. Conference of June 26, 1985 by Pope John Paul. Herein below are the 16 articles of the Roman Catholic Church published in the meeting presided by His Holiness Pope John Paul in the conference of June 26, 1985 held in Kenya, Africa. This document, 16 articles of the Church, will be presented again. Present ulit yan. In all countries of the world, especially during Pope visit to the Philippines by next year for immediate implementation in the very near future. Bira sa Pilipinas. May visit pa pala dito. Diba? Article 1, nobody from now on will have an access to the postal service without a number. Wala tayong gawain. Pag wala tayong number, kukuha mo na tayo ng number. Madali lang kumuha ng number. Sa panahon natin. Gusto natin magkaroon ng postal service para kukuha tayo ng number. Ano yung code? Tawag doon? Barcode, yan. Di ba sa cellphone? Pag babayaran mo na, yung code nila, gagawin mo na yung code eh. QR code. Yan. Maaaring baka yun na QR code lang para makapag-service ka. So, hindi natin alam exactly. Alam natin ang number, mga kapatid, ay spiritual. In a spiritual sense, tama? Ay yung doktrina. In a spiritual sense. Kailangan maniwala ka sa Catholic doctrine.
Okay? Kailangan magpa-convert ka. Maging Catholic. Okay? Article 2, nobody will employed in any factory of offices unless they have the number. Okay. Number 3, no student shall be registered in any school or universities without the students or parents having number. So, hindi lang students ang dapat may number, pati yung parents. No one shall be able to sell or buy, nor shall they be able to plant trees or vegetables without the number. Every soul that shall not conform to the social part, hindi ka makikisali. Will not be able to buy or make business without the number. O, hindi ka nabibigyan ng business permit, bad. No one shall be able to deposit or withdraw. Ayun, hindi na tayo makakapagbangko. Kahit digital bank. Transact business in any bank without the number. If anyone does not recognize or denies the articles of the union shall severely punish with death. Ano ba yung pale horse? Diba? Both natural at spiritual. Any person that does not have the number shall not be permitted to travel here or abroad. Diba? Potentially, nangyari yan nung pandemic. Naglabas ang DOTR ng memo na walang makakapag-travel without the vaccine card. Sa loob at sa labas ng bansa. Potentially. Diba? Without vaccine cards, hindi ka makapag-travel. Kaya yung mga missionary, hindi makapag-mission. Diba? Yung mga mag-a-abroad nga, hindi makapag-abroad pag wala kang tinatawag ng vaccine card. So, potentially, nangyari yan. Under pa lang ang tinatawag na political. Diba? At ang naglabas ay ang presidente. Sabi ng presidente, ayaw magpa-vaccine, sige, habang natutulog, puntahan yan. Tusukin natin habang natutulog. Ganun, di ba? Ganun yung enforce. Talagang pipilitin ka eh. Pero natutulog ka lang, tinutulokan ka ng vaccine. Ganun ang pag-enforce. Kahit ayaw mo, pipilitin ka. Eh, pag hindi ka, hindi, walang trabaho, walang chibok. Kaya ngayon, napilitan tayo na magpabak. Angkas, hindi kami pwedeng bumiyahe kung wala kaming vaccine card na ipipresent sa angkas. Pagka walang biyahe, walang chicha. So, mapipilitan ka talaga. Ganon din dito, mapipilitan ka. Pag hindi ka kasama doon sa inalis. Aalisin yung pipigil eh. Okay? The economical charges shall be decided to hold service only upon the approval of the numbers. Depende pa rin sa numbers. Ang magdi-decide, mga kapatid, ang economical charges. Ito yung tinatawag na image of the beast. So, kailangan. Yan yung binasa natin na Revelation 13. The importation, exportation of any good or product shall be carried out only according to their numbers. Article 11, there shall be an international monetary system. Ayan na. Patay na yung pera mo. Yari na yung pera mo sa bangko. Will be upon the approbation of the number. So pag wala kang number, kahit may bilyon ka sa bangko, yari. All the churches of the world shall unite in one day. Patay ang mga Sabadista. Sunday lang. Hindi pwede mag-postal service. Church service na patay ang Sabadista dito. Kaya ang mga Sabadista, babaguhin na doktrina nila. Ang Sabat ay linggo. Papipilitan sila magbago ng Hindi na nila ipipilit yung Sabado eh. Di ba? It shall be changed to a better life. Ganda. Di ba? Kung meron ka number. Pa-convert ka muna. No one shall be permitted to hunt for food nor catch fish in the sea. Alam mo ha? Sige, mamumundok na lang ako. Doon sa tabing dagat. Ay, ito pa rin pwede manghuli ng isda. Ano yung number? Nasa number, hindi ka pwede.
Pambihira. Dinis na nga lang itong hinuhuli ko. Kailangan may number pa. Susunod lang. Susunod lang sa tabing ilog. Diba? Kailangan may number pa. Lake or ocean without a number pa. Lake and ocean without a number. 15. Ito na. I-implement ito ng DOTR. All transportation system of the world will be allowed to operate only according to number. So maglalabas ang DOTR dito sa Pilipinas. Kasi ang power ng DOTR, ano yung power ng DOTR? Diba? Tipong-tipo yan dun sa power ng Antikristo under ng pale horse. Diba? Ang DOTR, ang binigay siya ng authority and power ay sa air, sa air, sa land, NTO, at sa maritime, tubig, sa naval. Okay? So, siya maglalabas ng memo dyan. Okay? Kaya yung hindi ka pwede mag-travel without the vaccine card, ang LTO talaga, ang DOTR talaga ang naglabas ng memo niyan. Sinunod lang yan ng tinatawag na airlines, ng LTO, di ba, ng mga barko, diba? May-ari ng barko, yung mga Coast Guard, sinunod lang nila yan kasi memo yan, binaba from President to DOTR. Okay? Pero, yung presidente kasi, hindi niya sariling patas yan. Ibinaba yan ng World Health Organization. Pinunod lang yan ni Duterte dahil under siya noon. Kaya inutusan niya ngayon ang DOTR na maglabas ng implementing rules. At ginawa yan ng tinatawag na mga mayors, MDA, governors, congressman, senators, gumawa sila ng IIR. DOH, di ba? Bago ilabas yung without vaccine card, no travel policy. So, potentially pa lang yun. Pero dito mga kapatid sa tinatawag na last ride, itong 16 articles na to. Nandito na, 1985 pa lang. Diba? Sinainan lang yan. Yung sign na yon, power and authority yon. Kahit patay na yung nag-sign, nasainan yan. Diba? Ang last, number 16 o article 16 ay pinakamahirap. No person shall be admitted any hospital or any healing institution kahit sa albularyo. Kahit sa manghihilot without the number. Diba? Biro mo kung abutan natin ito. Yung IRR na to, pag na-implement na, meron ng IRR, tapos i-implement na yan by force, nandiyan ka pa, kuha ka na number kasi hindi ka bright. Naiwan ka eh. Diba? Sign Pope John Paul II, reprinted in the original form with permission. Kaya dyan yung quote na sinishare sa atin, no? Parang sa kapan, rides a pale horse as appears on his ride, his last ride, is on his last now. That is not in our day. Kaya tama, yung kapatid natin Brother Felix. Wala pa. Wala pa yung last ride. Pero yung power nandyan na, nag-signan na eh. Diba? Grabe, ang buong mundo mo. Mundo. Paano mo i-implement niya kung hindi ka presidente ng buong mundo? Kung hindi ka presidente ng buong bansa, paano mo i-implement yan? Eh, politics yan. So, grabe yung power. Pale horsepower. So, yung pale horsepower, na-signan na. Pero yung last ride, tama, yung quote na ginagamit, after the poor horse rider has went out, church is gone. After the rapture of the church, then there is the 3.5 years here. Yun na yung mangyayari. Tuloy-tuloy na yan hanggang Armageddon. Okay? Kaya, said the Lord, huwag natin kalimutan na merong spiritual warfare, merong combat.
ng 4 living creature, exactly on the dot, combat Antichrist, riding apat na horses. Exactly on the dot. God bless you all at tayo po ay mag-pray. Salamat sa Panginoon sa mensahe na binigay sa atin. I-ano na natin yung sharing stop. Tapos yung recording stop na.